Madam Sara. Sara Duterte. Welcome ma'am sa Barangay Nuing. May buntag ma'am, may buntag. Kabot si Ma'am Sara sa Barangay Nuing. Nagbisita ko kay naapa daw mo yung mga evacuees. Na po. Oh, yes ma'am. Ako inyong lugar. Karoon na ka nakaano. Thank you, thank you, thank you. Guya. Kumusta mo gikan sa kuan? Linog. Okay raman po sa mo karon sa pagkakaroon okay raman po. Okay na oo. Ang amo lang problema katong dam diha namo nga na trap nga tubig mao na isa ka number 1 namo problema ron. Sa ingon sa kuan sa engineer. Wala ko'y update si kagawad po atong mano sa part sa inan. Sunod si Mana. Thank you ma'am, thank you. Karon gyud may grabe ka kusog. Kay halos di gyud ka katindog ato og katong linog ato. Murag mas para sa ako mas kusog sa Davao kung nilaban. Pero ingon sa mga sa Davao sa Kusog kayo ni diri ma'am. pero may pagkakagaling. Diba? Oo, pinili ko. Pero bigit, ito yung pinaka-work siya. May gali ako sa mga ganti. Nagtag sa mga ang nakasulog ko, kasi Dapat patay. sa barangay ng Tagpo. Oo, missing pa kami isa. Happy Father's Day sa inyo. Kisay amahan na din hi. Tanan. Mga laki. Tanan. Mati-kati. Nakabuk anak. Bakit mang ka? Nakabuk amahan din hi. Mga amahan. Halos kanang mga gwapo kay tao, mga amahan na oh. Sa pangalan ano niya, ma'am? Atina Jazz. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pagbisita ni VP Sara Duterte dito po sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, particularly po dito sa Barangay Nuing, no, na kung saan ay mainit po siyang sinalubong at tinanggap ng mga residente doon. At ito nga yung pagbisita niya dito sa mga biktima no, ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8 mga kababayan. Magdadalawang linggo na ang nakalipas at ito naman ngayon yung pinuntahan ni VP Sara Duterte no, itong Davao Occidental na apektado rin doon sa malakas na lindol no, kasi magkadikit lang po ito mga kababayan no. Itong likod nitong bahagi ng or itong bayan ng Jose Abad Santos ay Glan Sarangani na rin mga kababayan. Kumbaga magkatalikod lang no itong Davao Occidental at Sarangani province, kaya talagang malakas rin po yung kanilang lindol doon, yung pagyanig sa kanila no, kasi magkatabi lang po itong Sarangani at Davao Occidental no. At dito nga
po nangyari yung naging lake na, no? Yung isang bakanting lote doon mga kababayan, o isang farm doon na naging lake na or naging ipunan na ng tubig dahil natakpan yung daluyan ng tubig, no? Yung malaking sapa doon na tabunan doon sa pag-landslide, no? At nagiging lawa na tuloy yung taniman ng nyug mga kababayan. At ang nakakalungkot pa, pati yung bahay ay hindi nakaligtas, no? Ay kinain na rin po ng tubig yung bahay ng may-ari doon sa farm. At habang tumatagal ay mas lumalaki pa yung kinain ng tubig, no, mga kababayan. At sana ay magawa ng paraan, no, para maibalik sa dati yung daluyan ng tubig, maibalik doon sa sapa, no, kung saan man nanggaling yung tubig talaga. Kasi kawawa, no, yung mga residente doon mga kababayan na yun po yung sinapit nila matapos ng yanigin, no, or matapos silang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol. At ito nga patuloy ang pag-suporta at pagbigay tulong ni VP Sara Duterte dito po sa mga residente ng Jose Abad Santos, Davao Occidental mga kababayan. At last week nga ay nagpunta siya doon sa Jensan at sa Sarangani mga kababayan. So ngayon naman, dito naman ngayon siya sa Davao Occidental na parte, no, kasi hindi pa po niya napuntahan. At ngayon binisita niya itong mga nag-evacuate, no, dito po sa ginawa nilang temporary evacuation center sa Tent City sa Barangay Nuing, kung saan mainit nga po siyang sinalubong at tinanggap ng mga residente doon sa lugar mga kababayan. At yun, tuloy yung kanyang pagbigay ayuda, pagbigay tulong doon sa mga residente mga kababayan. Although hindi po agad-agad silang makabangon or nakabalik doon sa kanilang mga tahanan, no, kung meron pa man silang tahanan na balikan, ay kung baka meron pang mga aftershocks, no, na nararamdaman doon sa kanilang lugar. At doon nga sa mga bundok nilang lugar, no, or sa mga parte ng bundok ay meron daw pong mga crack na or liki sa Bisaya, kumbaga meron ng hiwa, no, mga kababayan, yung mga bahagi doon sa bundok nila, kaya delikado po. At doon na lang po sila daw sa tabing dagat, no, doon na lang sila nagstay. If ever daw na mag-landslide ay hindi naman daw po aabot na yung landslide doon sa bandang tabing dagat na mga kababayan. Kaya pinag-iingat po sila ni VP Sara Duterte habang bumabangon muli, no, dito sa kanilang pagkadapa mula dito sa lindol na ito, no. Grabe, nakakalungkot mga kababayan. Sa isang iglap ay nabago na yung anyo, no, ng kanilang lugar. Yung kanilang taniman ng nyog ay ngayon nagiging lawa na. Tapos yung bundok nila may mga landslide na, kaya talagang nakakalungkot, no. Pero wala po tayong magawa dahil ay kalikasan naman po yung gumawa niya, no. Wala naman po tayong control dyan mga kababayan. At ang tanging alam lang natin dyan or magagawa ay maghanda lang talaga, no, sa mga ganitong klaseng kalamidad, itong lindol ay kailangan talaga paghandaan mga kababayan. Hindi lang ng mga tao, ng mga residente, pati na rin po ng gobyerno, no, mga kababayan, na kailangan laging handa sila sa lahat ng mga sakuna, no, mapalindol man yan or mapabagyo. Kailangan talagang paghandaan yan mga kababayan. Pero at least sa bagyo ay pwede pang makapaghanda ang mga tao, no, dito, kasi meron naman tayong weather forecast, no. Kaya nilang i-predict kung saan yung magiging daan ng bagyo, kung saan yung pinakasentro. Pero dito pagdating sa lindol ay wala po talaga tayong clue dito mga kababayan, no, kung saan na lang tong darating, no. Bigla na lang natin maramdaman na niyanig na tayo, saka pa tayo maghanda. Kaya so far, no, wala pa tayong sa science natin, wala pa talaga silang na-invento na pwedeng magka-predict ng lindol, no, kung kailan tatama at kung saan. Yun lang yung ating isa sa pinaka-problema ngayon, dahil hindi talaga natin mahuhulaan or malalaman talaga kung kailan at saan itong pagyanig, no, ng lupa, kasi wala pa tayong instrumento na kayang maghula or mag-predict nga ng bagaan ng lindol, no, mga kababayan. Kaya talagang kailangan talaga dito yung handa lang talaga, no. Kailangan may drill lagi para masana yung utak natin, yung katawan natin. Pagdating sa sakuna ng lindol na ay at least ay may alam tayo kung ano talaga yung mga kailangan nating gawin, no, at mga kailangan nating itago or i-safety or bitbitin pagdating sa mga ganitong sakuna, no. Nung mga nakaraang araw ay merong mga drills, no, sa mga school dito sa Manila. Meron po silang drill activity rin, no, mga kababayan. So malaking bagay ito na paghahanda, no, bilang pagtugon, no, dito sa ating mga kababayan pagdating dito sa lindol na ito. At samantala dito sa speech ni VP Sara kanina dito po sa Barangay Nuing,
Jose Abad Santos sa Davao Occidental ay meron nga po siyang kinargang isang bata rin mga kababayan doon, no. Talagang nakakatuwa itong si VP Sara at mainit yung suporta ng mga tao doon. Hindi lang taga Mindanao or bilang taga Mindanao rin si VP Sara, kundi na-appreciate nila yung pagpunta ni VP Sara, no. At si VP Sara yata yung naunang pumunta doon na national official, no, mga kababayan. Parang wala tayong balita kung may nakapunta na doong mga senador or si presidente ba kaya, no. Kasi nung nakaraang linggo sa Sarangani lang nagpunta sa Glan, no, si President Bongbong Marcos at pati na rin sa Jensan. At si VP Sara naman nagpunta na rin doon sa Jensan, Sarangani, at yung iba pa mga senador nagpunta na rin doon, sila Senator Robin Padilla, sila Senator Bongo, at yung Gatchalian Black nagpunta rin po doon sa Sarangani, no, si Erwin Tulfo, si Gatchalian, si JV Ercito, si Mig Sobere, no, at si Risa Ontiveros nagpunta rin doon sa Jensan din mga kababayan, na kung saan ay nabigay nga po siya ng ayuda doon sa galing sa DSWD, no. At di ko alam mo yung isang hospital din yata doon or school ba yon na ipapagawa daw yata ni Senator Risa Ontiveros nung nasira nilang medical school yata kung hindi ako nagkakamali. At bukod dyan yung sa DSWD na ayuda nga mga kababayan. So yung mga senador naman ng Gatchalian Black ay nag-donate nga po sila ng kanilang mga sahod, no, amounting to 1.5 million yata yun mga kababayan kung hindi ko nagkakamali, no. At si Senator Robin Padilla ay nagbigay rin ng financial aid mga kababayan doon sa mga nasalanta rin po, at sila Senator Bongo, ayan, tuloy-tuloy rin po yung ilang mga ayuda, no, mga kababayan. Si Senator Camille Villar at Senator Mark Villar ay namigay rin po ng mga ayuda doon sa Jensan. Sila Senator Cayetano, no, na magkapatid ay nagpunta rin po doon. Si Senator Marcoleta rin ay nagpunta rin po doon, no, sa Jensan mga kababayan, na mamigay rin po ng tulong. Si House Speaker Boji din nagpunta rin po doon, no, namigay rin po sila ng mga tulong din mga kababayan, no. So ano pa masabi nyo dito mga kababayan sa pagbisita ni VP Sara Duterte, no, dito po sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, na isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng malakas na lindol, no, 7.8 magnitude na lindol noong June 8, no, na kung saan ay marami rin po silang nasirang mga pananim doon, may mga bahay din na nasira, pati barangay hall ay nawasak din mga kababayan, at mga kalsada, mga tulay, at meron din po silang casualty rin doon, no, mga kababayan, no, dulot ng malakas na lindol, kasi magkadikit lang nga po to itong Davao Occidental at ang Sarangani, no, magtalikuran lang po yan sila ng mga probinsya mga kababayan, at lalo na itong Jose Abad Santos, kasi yung likod nito ay Glan Sarangani na po mga kababayan, no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.